Isang aksidente. Isang aksidente ang naganap sa asawa ng isang teacher. Pero pagkatapos ng insidenteng iyon ay lumutang ang chismis tungkol sa isang barangay official at teacher na babae. Dahil daw, inaararo o kinakabayo ni Kapitan si Agnes Magallon, isang elementary teacher sa baryo. Iyon ang usap-usapan ng mga tao sa dalawang baryo mismo sa Alcala. Bakit kaya? Sa kwento ng iba, iyon ay dahil daw sa baldado na ang asawa ni Agnes, kaya siguro naghahanap na ng makakapitan sa buhay ang teacher. Pero ang sabi naman ng iba ay talagang Makati lang daw si Teacher Agnes, kaya nagpapakamot lang. Ngunit sa ibang nakakaalam ng istorya, may mas madilim na teorya ang mga tao tungkol sa pagiging baldado ng asawa ni Agnes. At ito ang kasong pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Sa tahimik na bahagi ng Alcala, madalas ay pangalan ng mga magsasaka, driver o mga negosyante ang laman ng usapan sa umaga. Ngunit sa loob ng ilang buwan, iisang pangalan lamang ang paulit-ulit na bumabalot sa bawat tindahan, inuman, waiting shed at maging sa loob ng eskwelahan. At iyon ay ang pangalan ni Agnes Magallon. Pero bago pa man nagsimulang kumalat ang mga bulong tungkol sa isang guro at isang kapitan, kilala muna si Agnes bilang isa sa mga pinakamatinong teacher sa kabilang baryo. Mahinhin magsalita, palangiti kapag may kaharap na magulang ng estudyante. Palaging maayos ang buhok at plantsado ang uniforme tuwing pumapasok sa paaralan. Kaya, para sa maraming tao, mahirap paniwalaan na darating ang araw na ang simpleng elementary teacher na iyon ang magiging sentro ng pinakamaduming usapan sa dalawang baryo. Si Agnes Magallon ay nasa halos 30 anyos na noon. Hindi man mayaman, pero maayos ang buhay nilang mag-asawa. May maliit silang bahay na yari sa konkreto at may sariling garahe sa gilid. Wala silang marangyang sasakyan, tricycle at motor lang ang mayroon sila. At may 2 silang anak na nasa elementarya pa lamang. Ngunit sapat naman ang kinikita nila para mabuhay ng komportable. Sa umaga, maaga nang umalis si Agnes para magturo, habang ang asawa naman niyang si Lino Magallon ay abala sa trabaho nito bilang kontraktor ng mga spandrel at aluminum window installation. Sa totoo lang, kilalang kilala si Lino sa maraming baryo sa Alcala dahil sa husay ng kamay nito sa paggawa. Kapag may bagong tayong bahay, madalas pangalan niya agad ang hinahanap. Hindi man nakapagtapos ng mataas na pag-aaral pero magaling sa diskarte at trabaho. Kaya niyang tapusin ang buong bintana ng isang bahay sa loob lamang ng ilang araw kasama ang kaniyang mga tauhan. Tahimik lamang si Lino, hindi pala inom. Hindi rin mahilig sumama sa gulo, kaya marami ang nagsasabing mabait itong asawa kay Agnes. Halos lahat ng kinikita nito ay diretso agad sa pamilya. Kapag walang trabaho, makikita lamang ito sa bahay na nagkukumpuni ng gamit o di kaya'y nagpapahinga sa harap ng telebisyon habang umiinom ng kape. Ngunit sa kabila ng tahimik na pagsasama nilang mag-asawa, may isang pangalan na kalaunan ay unti-unting didikit sa buhay ni Agnes. At iyon ay si Kapitan Erming Dalumpasin. Si Kapitan Erming ay isa sa mga pinakarespetadong opisyal noon sa kanilang lugar. Malalim magsalita at kilalang may impluensya hindi lamang sa sariling baryo, kundi maging sa mga karatig lugar. Kapag may problema sa lupa o rambulan ng magkakamag-anak, pangalan niya agad ang hinahanap ng mga tao. Pero bukod sa pagiging kapitan, kilala rin si Erming sa pagiging palakaibigan sa kababaihan. Mahilig ngumiti, mahilig magbiro, at kahit may edad na, marami pa ring nagsasabing may dating ito lalo na kapag nakasuot ng polo at nakaangkas sa kaniyang motor tuwing umiikot sa baryo. Doon nagsimulang mapansin ng ilan ang pagiging malapit umano nito kay Agnes. Noong una, simpleng usapan lamang iyon. Kesyo madalas daw dumaan si Kapitan Erming sa eskwelahan. Minsan na may nakikitang naghahatid ng pagkain. May ilan ding nagsasabing napapadalas ang pagpunta ni Agnes sa barangay hall kahit wala namang malinaw na dahilan. Nangyari ang usap-usapan na ito noong mabaldado na nga si Lino. Pero bago pa man mangyari ang aksidenteng tuluyang sumira sa katawan ni Lino Magallon,
May mga tao na palang nakakapansin sa kakaibang closeness ni na Agnes Magalyon at Kapitan Erming Dalumpasin. Ngunit noong mga panahong iyon, walang gustong magsalita ng diretsahan dahil parehong kilala at may respeto sa baryo ang dalawa. Ayon sa mga matatandang mahilig tumambay noon sa gilid ng basketball court sa Alcala, unang naging malapit umano sina Agnes at Kapitan Erming sa isang kasalan sa kabilang baryo. Naging ninong kasi noon si Kapitan Erming habang ninang naman si Agnes bilang isa sa mga guro sa elementary school. Simpleng kasalan lamang iyon ng anak ng isang barangay kagawad, ngunit ayon sa ilang nakadalo, doon unang napansin ang pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa. Parang matagal nang magkakilala, bulong pa raw noon ng isang babae habang kumakain sila sa handaan. Habang abala ang ibang bisita sa pagkain at videoke, may ilang nakakitang halos magkatabi lamang sina Agnes at Kapitan Erming sa buong okasyon. Paminsan-minsay nagtatawanan pa ang dalawa habang nag-uusap sa isang mesa sa gilid ng covered court. "Ma'am Agnes, mukhang napapasobra at tatawa mo kay Kap ah." Biro pa raw noon ng isa pang ninang. Ngumiti lamang si Agnes habang bahagyang yumuko. "Ay nako, makulit kasi si Kapitan. Mahirap namang seryoso lagi. Nakakatanda yon." Rason ni Agnes. Pagkatapos ng kasalan, mas dumalas pa raw ang pagkikita nila. Noong una, palusot umano ni Agnes ay tungkol lamang sa mga proyekto sa barangay o mga school concerns. Ngunit habang tumatagal, may mga tao nang nagsasabing tila lumalalim ang relasyon ng dalawa. May ilang tricycle driver pa raw noon na nakapansin na madalas bumiyahe si Agnes patungo sa ibang bayan tuwing Sabado o di kaya'y kapag walang pasok. "Hindi naman sa nangingialam ako," kwento raw noon ng isang driver sa inuman. "Pero 2 beses ko nang nakita si Ma'am Agnes na may kasamang lalaki sa Rosales." "At sino?" tanong agad ng isa. Hindi muna sumagot ang lalaki. Uminom muna ito ng alak bago bahagyang nagsalita. "Si Kapitan Erming," wika niya. May ilan pang nagsasabing nakikita raw ang motor ni Kapitan Erming sa labas ng ilang motel sa Karatig Bayan. At kahit walang direktang ebidensya noon, mabilis pa ring pinagdugtong-dugtong ng mga tao ang lahat. "Hindi naman siguro nag-uusap lang yon sa motel." Biro pa ng isang lasing sa inuman, dahilan para magtawanan ang ilan. Kaya nga, alangan namang gumagawa sila ng lesson plan sa loob ng motel ni Ma'am. Siyempre, dinidiligan ni Kapitan si Ma'am pagkatapos niya araruhin sa kama. Ang swerte ni Kapitan, bata pa naman ang itsura ni Madam, dagdag pa ng isa habang nagtatawanan ang mga nag-iinuman na naririnig naman noon ng nasa tindahan. "Walang hiya, ang sarap naman ng linalawayan na katawan ni Kapitan." Komento pa ng isang nag-iinom. Ayon pa sa isang dating empleyado umano ng isang lodge, may pagkakataon daw na nag-check-in ang isang lalaking kahawig ni Kapitan Erming kasama ang isang babaeng naka-face mask at salamin. "Pero makikilala mo pa rin si Ma'am Agnes sabi pa raw nito, lalo na sa boses. At ayon sa ilang malalapit noon kay Lino, may pagkakataon pa raw na tila naghihinala na ang asawa ni Agnes sa mga nangyayari. Minsan daw ay napansin nitong mas madalas nang nakatutok sa cellphone si Agnes. May mga gabing lumalabas umano ito na ang dahilan ay school meeting o seminar. Ngunit kalaunan, may ilang nakapagsabing hindi pala sa eskwelahan dumidiretso ang teacher, gayunpaman na natiling walang malinaw na ebidensya noon. Hanggang sa dumating na nga ang gabing na aksidente si Lino Magalyon. Paggabi na noon sa bahagi ng Alcala nang matapos si Lino Magalyon sa pagkuha ng mga materyales para sa isa pa niyang kontrata. Katatapos lamang kasi niyang gumawa ng aluminum window sa isang bahay sa kabilang baryo at balak na niyang simulan kinabukasan ang paglalagay ng mga spandrel para naman sa panibagong kliyente. Sanay na si Lino sa ganoong buhay. Maghapon sa initan. Sa isang construction supply sa gilid ng bayan, "Lino, eto na yung spandrel mo." Sigaw ng may-ari ng supply na si Mang Gadong habang may bit-bit na resibo. "Teka, gabi na sabi pa ni Mang Gadong habang tinitingnan ang madilim ng kalsada. "Dahan-dahan ka sa highway. Ang daming humaharurot na sasakyan ngayon. Malapit lang naman bahay namin."
Sagot ni Lino habang inaayos ang pagkakatali ng mga materyales sa kaniyang Honda 155 na may sidecar. Ilang sandali pa'y umandar na ang motorsiklo nito palabas ng construction supply. Iilan na lamang noon ang dumadaang sasakyan sa highway habang unti-unti nang nagsasara ang mga tindahan sa gilid ng kalsada. Papalabas na noon si Lino mula sa isang kanto paakyat ng main highway. Dahan-dahan siyang sumilip upang tingnan kung may paparating na sasakyan. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, biglang isang itim na lumang Toyota Vios ang rumagasa mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Masyadong mabilis. Halos hindi na nakapag-react si Lino. "Hoy!" Sigaw pa raw ng isang lalaking nasa waiting shed. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa highway. Direktang sinalpok ng Toyota Vios ang kaliwang bahagi ng motorsiklo ni Lino. Dahil sa lakas ng impact, agad na nadurog ang kaliwang paa nito habang tumilapon ang katawan niya kasama ng sidecar. Ngunit mas matindi pa roon, naipit naman ang kanang paa niya sa pagitan ng sidecar at makina ng motor. Napuno ng sigawan ng paligid. "Putang ina, may nabangga. Tumawag kayo ng ambulansya." May ilang motorista ang agad huminto habang nakahandusay si Lino sa gitna ng highway, duguan at nangingisay sa sakit. "Tulong!" Sigaw pa raw nito habang pilit sinusubukang gumalaw. Ngunit mabilis ding umatras ang Toyota Vios at sa halip na bumaba ang driver para tumulong, bigla itong kumaripas paalis. Sigaw ng isang tricycle driver habang pilit minimemorya ang plaka ng sasakyan. Ngunit dahil sa bilis ng mga pangyayari at sa dilim ng kalsada, walang malinaw na nakakita sa mukha ng driver. Matapos, ang gabing muntik ng ikamatay ni Lino Magalyon, tila unti-unti na ring namatay ang pag-asa ng kaniyang pamilya na mahahanap pa ang sasakyang bumangga sa kanya. Walang nahuling driver o sasakyan. Walang testigong kayang tumukoy sa mukha ng nakabangga. Pero alam ng ilang driver sa gilid ng kalsada kung ano ang numero ng plaka ng sasakyan. Pero ang nakapagtataka ay wala namang inusad ang paghahanap sa sasakyan o ang kaso. At kalaunan, parang tinanggap na lamang ng pamilya Magalyon ang trahedyang dumurog sa buhay ni Lino. Ngunit kahit tila tahimik na ang lahat, may ilang tao raw sa baryo na parang may alam tungkol sa totoong nangyari. At isa sa mga iyon ay ang matalik na kaibigan ni Lino na si Rudy Piña. Si Rudy noon ang number 1 kagawad sa barangay. Kilala itong prangka magsalita at matagal nang hindi kasundo si Kapitan Erming Dalumpasin pagdating sa politika. Ngunit sa kabila noon, hindi muna ito lantaran nagsasalita tungkol sa mga hinala niya. Madalas lamang nitong dalawin si Lino sa bahay. "Pare, maghintay ka lang," sabi pa raw nito. Minsang magkausap sila sa labas ng bahay habang nakaupo si Lino sa wheelchair. May araw din niyang kapitan na yan. Tahimik lamang noon si Lino habang nakatingin sa kalsada. "Anong laban ko?" Mahinang sagot nito. "Tingnan mo naman ako." Ngunit yumuko si Rudy at marahang nagsindi ng sigarilyo. "Hindi habang buhay nasa taas ang tao at nasa pwesto ang kapitan na yan," sabi ni Rudy. Sa mga panahong iyon, halos walang gustong magsalita laban kay Kapitan Erming. Malakas kasi ang impluensya nito sa baryo. Kaya kahit laganap na ang chismis tungkol sa relasyon nila ni Teacher Agnes, tikom pa rin ang bibig ng karamihan. May ilan pa nang nagsasabing kahit ang sariling asawa raw ni Kapitan Erming ay alam na ang tungkol sa babae nito. Ngunit wala rin umano itong magawa dahil sa takot at kahihiyan. Samantalang si Lino noon ay hindi na rin kinakausap ang asawa dahil alam na niya ang lahat. Pero kapag nag-aaway sila sa loob ng bahay, madalas na marinig ng mga kapitbahay na tinatawag ni Lino si Agnes na teacher na pokpok, walang kahihiyan at walang dignidad sa katawan. Dahil kahit ganoon na baldado na noon, si Lino ay hindi pa rin niya matanggap na iba na ang sumasawsaw sa asawa niya. Pero lumipas ang mga taon, lalong umiinit naman ang politika sa barangay. Papalapit na kasi ang eleksyon. At doon nagsimulang maintindihan ni Lino kung ano talaga ang ibig sabihin ni Rudy noon sa mga salitang, "May araw din niyang kapitan na iyan." Dahil si Rudy Piña pala mismo ang tatakbo laban kay Kapitan Erming bilang chairman ng barangay.
At gaya ng karaniwang nangyayari sa politika sa Pilipinas, mabilis na naging marumi ang kampanya. Naglabasan ng baho, siraan ng pagkatao ang nangyari, labasan ng lihim, magkabilaan. At dito, unang binuksan ni Rudy sa publiko ang matagal nang itinatagong issue tungkol kina Kapitan Erming at Agnes Magalyon. Sa isang campaign meeting na dinaluhan ng maraming residente, diretsahan nang nagsalita si Rudy. Matagal nang niloloko ng kapitan na yan ang mga kababaryo natin. Sigaw pa raw nito habang hawak ang mikropono. Pati kaibigan kong si Lino, niloko niya. Kasunod noon, naglabas umano si Rudy ng ilang stolen shots na larawan ni na Kapitan Erming at Agnes habang magkasama sa isang compound sa kabilang bayan. Doon na halos nabuo sa isip ng maraming tao ang matagal ng chismis. Babae ni Kapitan, si Teacher Agnes, ayon pa kay Rudy, hindi raw dapat manatili sa puwesto ang isang leader na may immoral values at nanloloko ng kapwa. Samantala, todo depensa naman ang kampo ni Kapitan Erming. Paninira lang yan. Walang katotohanan. Gawa-gawang issue sa politika. Sabi naman ni Erming. Ngunit kahit puro salita lamang noon ang labanan, malaking dagok pa rin iyon sa pangalan ni Erming Dalumpasin. Hanggang sa dumating ang araw ng botohan. At nang matapos ang bilangan, tuluyan nang bumagsak si Kapitan Erming. Nanalo si Rudy Piña. At iyon pala ang simula ng bangungot para sa ex-kapitan na si Erming. Dahil nang mawala siya sa puwesto, saka naman muling binuhay ni Rudy at Lino ang kaso ng aksidenteng nangyari noong gabing nabaldado si Lino. At doon na muling lumutang ang isang detalye na matagal na palang alam ni Rudy. Bago raw mangyari ang aksidente, may itim na Toyota Vios noon si Kapitan Erming Dalumpasin. At ilang buwan bago ang insidente, ay bigla na lamang umano itong naibenta. Ilang linggo matapos mabuksan muli ang investigasyon, nagsimula muling balikan ng mga pulis ang mga dating witness sa aksidente. Halos pare-pareho ang description na nakuha nila noon pa man. Lumang itim na Toyota Vios at ang numero ng plaka nito. Sinabi ni Rudy na dating may itim na Toyota Vios si Erming sa mga pulis at siya ang pinaghihinalaan ng baryo dahil babae nito ang asawa ni Lino na kaibigan niya. Dahil dito, ipinatawag ng mga investigator si Erming para sa formal na pagtatanong. Tahimik lamang ang dating kapitan habang nakasandal sa upuan sa loob ng munisipyo. Sir Erming? Tanong ng investigator. Totoo bang nagkaroon kayo noon ng Black Toyota Vios? Matagal na yon, sagot nito. Nasaan na po ngayon? Nabenta ko na bago pa yung aksidente ni Lino. Kalmado ang tono nito. Parang handa na sa tanong. Ano pong plate number? Bahagyang napahinto si Erming bago ibinigay ang detalye ng sasakyan. Hindi rin ito tumanggi nang hingan ng Xerox ng deed of sale at lumang ORCR. Ngunit habang sinusuri ng mga pulis ang dokumento, may agad silang napansing kakaiba. Ang buyer pala ng sasakyan ay kamag-anak din mismo ni Erming na nakatira sa San Jose City. Mas lalo pang naging kahinahinala nang lumabas sa LTO na hindi agad na ilipat noon ang rehistro ng sasakyan matapos ang bentahan. Nakapangalan pa rin ito kay Erming nang mangyari ang aksidente kay Lino. Higit sa lahat, pareho ang sinasabing numero ng plaka ng sasakyan ng mga nakakakita noon at ng numero ng plaka ng dating Toyota Vios ni Erming. Doon nagpasya ang mga investigator na sundan ng trail ng Vios. Makalipas ang 2 araw, bumiyahe sina Rudy kasama ang 2 pulis patungong San Jose. Pagdating nila roon, agad nilang hinanap ang address na nasa deed of sale. Isang lumang bahay lamang iyon sa gilid ng makitid na kalsada at doon nila nakita ang sasakyan. Sa isang talyer ito nakagarahe. Kinabukasan, bumalik roon ang mga pulis. Parehong plate number ng Vios. Tahimik na kinuha iyon ng investigator. Hanggang si Rudy ay nagsalita kasama noon ng mga pulis. Alam mo, mas mabuti nang magsabi ka kaysa ikaw pa madamay. Sabi niya sa lalaking kamag-anak ni Erming. Doon na tuluyang bumigay ang kamag-anak ni Erming. Noong unay tila wala ring gustong magsalita ang mga mekaniko. Ngunit nang makita nito ang plate number at marinig ang pangalan ni Erming Dalumpasin, bigla itong natahimik. Sir, mahina nitong sabi,
Parang yan nga yung bios na pinagawa rito noon. Ano naging sira? Hindi halata sa labas. Pero maraming pinalitan sa harap. Lumalim ang tingin ng investigator. Bangga, umiling ang mekaniko. Naayos na kasi, pero halatang may major repair. At nang ilabas nito ang lumang job order ng sasakyan, doon tuluyang nanlamig ang mga pulis. Parehong plate number. At ayon sa record ng talyer, front left portion ang pangunahing inayos noon sa sasakyan. Eksaktong bahagi kung saan tumama kay Lino Magalyon noong gabi ng hit and run. Pero maayos na ang pintura. Wala nang halatang yupi. Ngunit habang iniinspeksyon ng mga pulis ang sasakyan, kitang-kita pa rin sa ilalim ng bagong piyesa at masilya marks na minsan nang sumailalim sa malakihang repair ang kaliwang bahagi nito. Doon pala nagsimulang mabuo ang pinakaimportanteng detalye sa buong kaso ni Lino Magalyon. Noong gabing mabangga si Lino sa highway, isa pala sa mga unang nakakita sa nangyari ay isang driver ng tricycle na nasa waiting shed na siyang tumugma sa numero ng plaka na sinasabi niyang dating sasakyan ni Kapitan Erming, at marami pang nagpatunay noon. Ngunit doon na tila naging walang saysay ang kaso. Noon kasi, si Kapitan Erming pa ang nakaupo sa pwesto. At ayon sa ilang dating empleyado sa munisipyo, may malapit itong kamag-anak na nagtatrabaho noon sa opisina kung saan dumadaan ang ilang police reports at blotter records. Kaya marami ang naniwalang may mga impormasyong sadyang hindi na ituloy o sadyang pinabayaan na lamang. Kaya nang muling buksan ni Rudy Pinilla ang kaso matapos siyang maging bagong kapitan, isa sa una niyang hinanap ay yung lalaking nagbigay mismo ng numero ng plaka ng sasakyan sa mga pulis. Doon na tuluyang kinuha ng mga pulis ang buong records ng sasakyan sa LTO. Buo na ang kasong isinampa laban kay ex-Kapitan Erming, at makalipas ang halos 2 taon ng paglilitis, dumating din ang araw na matagal nang hinihintay ng pamilya Magalyon. Ayon sa korte, bagamat walang direktang CCTV o video ng pananagasa, sapat umano ang kabuuan ng mga circumstantial evidence upang mapatunayan na hindi simpleng aksidente ang nangyari kay Lino Magalyon. Binanggit ng hukom ang pagtutugma ng plate number mula sa witness, pagtatago ng Toyota Vios sa San Jose City, ang peking bentahan ng sasakyan, repair records ng kaliwang harapan ng kotse, at ang malinaw na motibong nag-ugat sa relasyon ni na Agnes at Erming. Ayon pa sa korte, malinaw umanong may konspirasy na naganap upang patayin si Lino bilang hadlang sa lihim na relasyon ni Kapitan sa teacher. Dahil dito, hinatulan ng korte ang kamag-anak ni Erming bilang pangunahing responsable sa pagsagasa kay Lino Magalyon at napatunayang guilty sa kasong frustrated murder. Samantala, si dating Kapitan Erming Dalumpasin naman ay napatunayang guilty bilang mastermind at co-conspirator sa krimen, at dahil ang naging resulta ng pananagasa ay permanenteng pagkabaldado at habambuhay na kapansanan ni Lino, ipinataw ng korte sa dalawa ang mabigat na parusa. Pareho silang hinatulan ng reklusyon perpetua. Bukod pa rito, inutusan din silang magbayad ng milyong danyos kay Lino Magalyon para sa pagpapagamot, pagkawala ng kabuhayan, moral damages, at habambuhay nitong paghihirap. Nang maibasa na ang hatol sa kabilang bahagi ng courtroom ay tahimik lamang na napaluha si Lino habang mahigpit na hawak ni Rudy Pinilla ang kaniyang balikat. Matapos ang halos 5 taon, ay tuluyan ngang nakamit ni Lino ang katarungan.